Okay po mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze, habang itong si Chavit Singson ay todo ang paninira dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang panaybanat ho rito sa Administrasyong Marcos, ito ho ni Chavit Singson ay lalo ho siyang mabubuking at nakakarma. Bakit naman, Krisulo? Marap tama. Eto mga kababayan, kung ano-ano ho kasi ang nalalantad ho rito kay Chavit Singson. Especially ito, nako, mismong mga kalugar niya na ho ang makakalaban niya. Mga kababayan. Pakinggan ho natin ito, mga kababayan, itong si Corina Sanchez. No? Matindi mga balita ng Billionaire News Channel. Ano? Sarap i-react, sarap i-pag-usapan. Pakinggan natin to. Ng mga residente ng Kawayan sa Ilocos Sur ang dredging activity sa kanilang lugar. Kasama sa kanilang planong kasuhan si dating Governor Chavit Singson. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Ayan mismong mga kababayan mo na. Mismong lugar mo na. Ang makakalaban mo, magsasampa ng kaso sa'yo. Chavit Singson. Tuloy natin. Mula nang inumpisahan ng Isla Verde Mining Corporation ng dredging sa barangay Poro Kawayan, Ilocos Sur at Santa Ilocos Sur, sinalubong na ito ng mga protesta ng mga residente. Pero may mga residenteng tikom ang bibig dahil daw sa takot. Pwede namin kayo ma-interview? Sir, ayaw po namin. Sorry. Bakit? Hindi po. Kasi mahal po namin ang buhay namin. Naku, takot na takot yung mga ibang residente ng Ilocos Sur. Mahal daw nila yung buhay nila. Bakit kaya gano'n? Ang nakakapagtaka dito, kasi itong si Chavit Singson, hindi na ho politiko Hindi na ho siya politiko bakit kaya siya ang makakasuhan dyan? At anong ginagawa ng mismo mga nakaupo dyan sa posisyon? Bakit nga siya makakasuhan? Pakinggan natin mga kababayan. Bakit siya madadamay? Mahirap na may mga anak namin. Base sa pananaliksik ng Billionaire News Channel, May 2024, nag-umpisa ang dredging sa bayan ng Kawayan at Santa Ilocos Sur. Ang pinakalayunin daw nito ay malinisan ng Abra River para maiwasan ang pagbaha sa dalawang nasabing bayan kasama ng Vigan City at Santa Maria. Ang mga nabubungkal na buhangin at iba pang mineral ay dinadala sa reclamation area sa Maynila. What people in Manila tell us who are within the neighborhood of this reclamation area in SM, uy, nandito na Ilocos Sur. They would tell us, tell me, bakit naman? Yung lupa ninyo galing sa Ilocos Sur, nandito na, dinadala na ito sa SM. So, nandito na Ilocos Sur. May kita ang mga LGU sa dredging, pero hindi raw matiyak ng mga residente kung magkano dahil ipinagkakait umano sa kanila ng mga kinaukulang tanggapan ang mga impormasyon tungkol dito. Naniniwala si Atty. Cordero at mga residente na hindi lang simpleng dredging operation ang isinagawa, kundi black sand mining. Ayon sa mga eksperto, matindi ang magiging epekto ng black sand mining sa turismo at kabuhayan ng mga residente. Bukod dyan, banta rin ito sa kalikasan. Sa pahayag ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya, dahil sa seabed quarrying o dredging, nasira ang mga coral reef at iba pang yamang dagat, kaya madalas umuuwing walang huli ang mga mangingisda. Naging talamak din daw ang coastal erosion. Dahil dito, ang mga apektadong residente magsasampa ng kaso sa ombudsman laban sa mga opisyal ng Ilocos Sur na nagbigay ng pahintulot sa dredging operation. Kakasuhan daw sa ombudsman itong si Chavit Singson.
Ombudsman. Nako, ibig sabihin, makakalaban ito si, Ombudsman Boying Remulla. Sir Boying, follow up lang yung warrant. Follow up lang. Tuloy natin. Inclined to file a plunder or a graft and corruption case against these local executives who have allowed dredging and black sand mining in the affected areas, which has caused damage to the income of the people in the area affected, and as well as the residences, because the environment itself, because if you go now to these places, well, once there was a seashore, there are no seashore. Kasama sa kakasuhan si dating Governor Chavit Singson dahil siya umano ang pasimuno. Patunay daw ang aktibong pakikibahagi ni Singson sa mga dialogo para kumbinsihin ang mga residente na payagan ang dredging. Sa mga naunang Grabe ka. Pasimuno pala itong si, Chavit Singson, sa dredging na yan. Nakakausap pa raw yung mga, mga netizen, payagan niyo yung mga, payagan niyo yung dredging ng mga contractor dyan, yung mga gumagawa niya, hayaan nyo mag-dredging. Kayo ang kawawa sa huli, tapos kami ang big time. Tuloy natin. panayam sa mga local radio station, itinanggi ni Singson na may black sand mining. Kung totoo na may black sand mining, pagbibigay akong premyo sa inyo, 1 milyon. 1 milyon ang premyo nyo. At lahat ng mga Singson na nakubo, mag-resign lahat kung may black sand mining. Kalokohan ng puti. Pag daw napatunayan na may black sand mining, mag-re-reward daw siya ng tigi 1 milyon. At lahat daw ng Singson na nakaupo, resign. Pauso. Pang ano na yan, panahon pa ng 90s yan. Itong December 22, pinawalang bisa ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Isla Verde at DNR Region 1 dahil dito ay nahinto na ang dredging operation. Natuklasan kasi ng DNR ng operasyon ng Isla Verde ay nasa labas ng aprobadong river dredging zone. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News. Ayan ho mga kababayan, maliwanag ho at makakasuhan ho itong si ex-governor. Chavit Singson. Ang mismong magkakaso sa kanya mga taga Ilocos Sur. Kaya itong si Yusek Attorney Claire Castro, may pasaring kina Chavit Singson at Harry Roque. Kumusta na pala siya? Nakakapagtaka si Harry Roque, kahit wanted na, kahit may warrant na, bakit parang hindi siya pinahuhuli, Bakit parang hindi siya inaasikaso ng Interpol? Nakikipagtulungan ba ang ating ahensya diyan sa Interpol? Bakit hindi nahuhuli to? Tuloy natin. Hindi pinalampas ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagkakataon para buweltahan ng mga umano'y land grabber. Nako. Ang kanyang puntirya, mga kaalyado ng mga Duterte. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Karamihan ho kasi mga kababayan ng kalaban ho ng Administrasyong Marcos, ni Pangulong Bongbong Marcos, sa kabilang kampo ng mga DDS, ang laging ginagamit taong bayan para kampihan sila. Lagi nilang pinalalabas para sa bayan, kawawa ang taong bayan. Pero sa likod ng camera, land grabber. Siyempre, pagka may kaso, meron kang land grabber, nakamkam ka ng lupa. Sino ba ang, Sino ba ang naapektuhan? Sino ba ang naagrabyado? Di ba taong bayan? Kapwa natin Pilipino, kababayan natin. Tapos, sa social media, ang pinamumukha nila, sila ay makabayan, makapilipino, makatao. Pero sa likod ng camera,
Land grabber. Ay, nako. Tuloy natin. Tila may pasaring ang Malacanang sa mga kaalyado ni former President Rodrigo Duterte, sina former Ilocos Sur Governor Chavit Singson at Presidential Spokesperson Harry Roque pagdating sa usapin ng land grabbing. Sa press conference ng Departments of Agriculture at Agrarian Reform kanina, tinanong ni Palace Press Officer Claire Castro Ongdar kung namomonitor ba ang pang-aabuso sa mga magsasaka at pangangagaw ng lupa, gaya ng sitwasyon sa Bataan at In fact, hindi lang po dito sa Bataan, may mga iba pa pong malalaki talagang Like Ilocos Sur? at iba pa pong mga lugar without mentioning kung ano pong particular na lugar. Noong Disyembre, inakusahan si Roque ng land grabbing sa pamamagitan umano ng Biancam Holdings Corporation at First Bataan Mariveles Holding Corporation kung saan 75 pamilya ang ninakawan umano ng lupa. Nako po. Tinawag naman itong recycled accusation ni Roque. Bukod sa wala raw itong basihan, pag-atake lang daw ito ng kampo ng umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte na si Rabil Madriaga. Si former Governor Wala naman talaga nga aminin to siya. Wala naman talaga nga aminin to si Harry Roque. Gender niya yata, parang di niya rin maamin. Ha? Yung noon niya nga, yung bunbunan niya nga, ayaw niya ipakita kung anong totoong anyo eh. Oh. Pagkatao niya pa. Ha? Yung ulo niya lang, yung noo niya lang, di niya maamin eh. Yung land grabber pa, aminin niya. Governor Singson naman, kinasuhan ng plunder noong Oktubre, kaugnay ng nasa 150 million peso allegedly defrauded property na ayon sa complainants ay nasa 50 million pesos lang talaga ang orihinal na halaga. Pahabol ni Jose Castro na itanong niya lang ito para alam daw ng publiko kung saan lalapit sakaling gipitin ng ibang tao ang kanilang mga lupain. Para yung ibang mga farmers ay hindi naman mawalan ng pag-asa dahil meron tamang ahensya na dapat puntahan at hindi naman po bingi sa kanilang mga hinaing. Ayon naman sa DAR, maaaring lumapit ang mga magsasaka sa Bureau of Land Acquisition Division para sa mga kaso ng land grabbing. Matatanda ang binitawan na ni Singson ang Pangulo pagkatapos ng eleksyon at isinapubliko ang kanyang pagsuporta kay VP Sara na presidential bet niya raw kung papipiliin siya ng kandidato para sa 2028. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatulong. At isipin nyo yung mga ating mga magsasaka, ating mga yun na nga lang ho ang tanging yaman nila. Mga lupain. Na kung saan dyan sila yung nagtatanim, nagsasaka. Igagrab pa ni Harry Roque. Iba na lang kasi igrab mo. Yung dati mong yun ang igrab mo. Okay mga kabayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.